Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 7, 2025 and our topic is all about ano ang sovereign will ng Diyos. So, our concept is all about will of God, part 2, which is yung sovereign. So, yung permissive will ng Diyos, which is yun yung part 1. So, ngayon nandito na tayo sa sovereign will. So, yung sovereign will ng Diyos ay ang kanyang ganap, walang hanggan at hindi nagbabagong plano. So, siya yung may control sa lahat ng bagay, mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking pangyayari. So, lahat ng nagaganap, mabuti man o masama, ay ginagamit niya upang matupad ang kanyang layunin at kawalhatian. So, dadako na tayo sa ating Bible readings. First, today is Daniel chapter 4, verse 35, ASND version. Walang sino mang makakapigil sa kanya o makakapagsabi sa kanya ng bakit mo ginawa iyon, sapagkat ginagawa niya ang gusto niyang gawin sa langit at lupa. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God does whatever He pleases. So, ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. So, walang makakapigil o makapagtatanong sa Kanya dahil siya ang tunay na hari sa lahat ng nilikha. So, ang lahat ng kanyang ginagawa ay laging may layunin at puno ng karunungan. Second is God's eternal plan is destined for victory. So, ang plano ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo kahit may mga bagay na mukhang masama o hindi natin naiintindihan. So, ginagamit niya ito upang magwagi ang kanyang kabutihan sa huli. So, sa dulo ng lahat, siya pa rin ang magtatagumpay. And last is God's sovereign will cannot be thwarted or questioned. So, walang sino man o anumang makapangyarihang makakapigil sa kalooban ng Diyos. So, hindi rin natin kailangan questionin siya dahil siya ang mas may mataas na pag-unawa kaysa sa atin. So, yung ating tungkulin kasi ay magtiwala at sumunod kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is transcend doubt and fear. So, kapag alam nating nasa kontrol ng Diyos, wala tayong dapat katakutan. So, ang kanyang soberanya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan kahit sa gitna ng kaguluhan. So, ang tiwala sa kanya ay nagbibigay ng kapangyarihan, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Second is trust God's power and character. So, hindi lang makapangyarihan ng Diyos dahil siya rin ay mabuti, matapat at mapagmahal. So, kaya hindi natin maunawaan ang nangyayari kasi alam natin hindi niya tayo iiwan o pababayaan. So, ang pagtitiwala sa kanyang karakter ay mas mahalaga kaysa sa pag-alam ng lahat ng dahilan. And last is train your heart to be still before the Lord. So, syempre matuto tayong magpahinga sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba at pagbabasa ng kanyang salita. So, kapag tumahimik tayo sa harapan niya, natututo tayong maghintay at makinig dahil sa ganitong paraan is lumalakas yung ating pananampalataya at bumababa ang ating mga takot. So, dadako na po tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about how can we practically train your heart to be still before the Lord. So, matututo po tayong maging still sa harapan ng Diyos kapag araw-araw tayo naglalaan ng oras upang makipag-usap sa Kanya, sa panalangin, at pagbubulay-bulay po ng Kanyang salita. So, ang pagiging tahimik kasi ay hindi kawalan ng aksyon, kundi isang kilos ng pagtitiwala na kahit hindi natin alam yung susunod na mangyayari, alam nating hawak niya ang lahat. So, kapag nasanay ang ating puso sa ganitong kapayapaan, natututunan nating maghintay ng may pananampalataya at hindi takot. So, ang natutunan ko po sa devotion na ito na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay, kaya hindi po natin kailangang mabahala sa mga sitwasyong hindi natin maintindihan. So, ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa kanyang plano at karakter dahil sa bawat pagsubok po is pipiliin nating manahimik, tiwala at hayaan siyang kumilos sa tamang oras. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po dahil hawak ninyo ang buong mundo at ang buong buhay po namin. Lord God, turuan niyo po kami magtiwala sa inyo kahit hindi po namin naunawaan ang lahat. Lord God, punuin niyo po ang aming puso ng kapayapaan at tulungan ninyo po kami matutong maging tahimik at maghintay sa inyong presensya. Pangalan ni Jesus, Amen.